Marami ang nagulat sa paglutang na sinasabing bagman at dating aide ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga. Pero gaano nga ba siya ka-credible? Pag-usapan natin yan live mula dito sa PRTV Prime Studios kasama si Manila 6th District Representative Bienvenido Benny Abante. Magandang gabi po, Congressman Abante. Welcome sa Arkada Balita. Magandang gabi. Buti nakaabot. Oo nga po eh. Traffic po mula sa Congress hanggang dito sa may Mother Ignacio. Traffic na. It was noon, 1 hour lang. From Manila to Congress. Pero ngayon, umaabutan na 1.5 hours. Dapat gawin sa Quadcom yun. Imbestigahan. Imbestigahan. Dito, Congressman, ano muna yung assessment nyo dito kay Madriaga? Kasi maraming nag-iingat, di ba? Dahil sabi partner niyo na, teka muna, tingnan muna natin kung ano yung pagkatao niyan. Kayo po. Binabasa ko nga itong pinadala sa aking affidavit ni Ramil Madriaga. Hindi naman siguro siya ng affidavit under oath. Kung ito walang kwentang affidavit Pangalawa, talaga nagtrabaho siya. Nagtrabaho siya as intelligence officer sa ilalim ng Vice President. Ngayon, siyempre kung hindi naman siguro totoo yan, I believe the Vice President could be able to answer that. Diba? Masasagot niya na mahusay yan. Mahusay naman ng ating Vice President. Pero bakit kaya ngayon lang siya lumutang? Hindi pa noong mga panahon na iniimbisigahan nyo ang Vice Presidente po? Alam mo, talaga nakagulat to. Ako, I'm very much surprised. Bakit ngayon lang lumutang? Hindi nung pinag-uusapan sa Quadcom yan, sana lumutang na siya, no? Yes. Para maging maayos na. So we're still wondering. I'm still wondering, bakit ngayon lamang siya lumutang? At ginawa niyang, talagang kinuwento niya ng detalyado. Yung mga nangyari, yung nakalagay po dito, na nabigay siya ng duffel bag, nakita niya si Reynold Monsayak, at nag-deliver siya ng 80 million to Santiago family, mayroon pang 33 million sa isang duffel bag. Masyadong detalyado. Kaya sinabi ko na kung ito naman hindi totoo, palagay ko masasagot naman po ito ni Vice President na walang katotohanan itong mga bagay na ito. Ngayon, ang pagkakasabi po dito yung bang tumanggap ng pera, allegedly, no? Si VP Duterte sa mga pogo at drug lords. Nakakagulat po ito. O doon noong sa Quadcom namin, talagang pinag-uusapan po natin yung pogo, yung drugs, yung lahat na. No, ha? Kaya, to me, talagang surprise po sa akin to. Okay. Pero may mga nagsasabi na because of the timing and because it's such a surprise, baka raw posibleng pakawala ito, si Madriaga, no? Para gumulo ang imbestigasyon laban sa kanya. Ako wala akong talagang alam diyan Ang alam ko lang talagang inimbestigahan namin yan sa Quadcom. Inimbestigahan namin lahat yung mga bagay na dapat na imbestigahan at lumabas lahat ng mga bagay na yan. So it is now up to the to the Vice President to be able to really answer the allegations na sinasabi nung mismong kanya intelligence officer. Ayun, sabi ko nga kung hindi naman talaga totoo to, lalabas din naman yan sa investigasyon Kaya nga po na. Nung amin siyang doon sa TRICOM, iniimbestigahan namin siya. She even refused to answer. Sana naman sumagot na siya ngayon kasi talagang talagang nakikita namin hindi na to yung accusation lang ng tao na wala sa loob kundi ito yung nasa loob na Tsaka may isa akong panayam na napanood sa social media na-interview si Attorney Palad, yung legal counsel ni Madriaga. Ang sinasabi, may isa pa siyang hindi kasama sa affidavit na yan, pero baka mag-execute isang affidavit na isasangkot naman yung mga senador yata. May sinabi na senador na nakalink din doon sa Pogo. So, may ganun din daw po. Ako, in reality, honestly, I do not even know behind. Ano nangyayari behind that? O sino talaga ang nagpupuso nito? Ang nais lang namin malaman, kung talagang hindi totoo ito,
I believe the Vice President could be able to answer the allegations tungkol sa kanya. Dapat yan sapagkat ang taong bayan ay naghihintay. Not only dun sa korupsyon na iniimbestigahan ngayon. Di ba? Pero, ganun din naman sa kanya. Particularly sa kanya. Sapagkat siya ang pangalawang pinuno ng ating bayan. And doon po sa mga na-mention yung sa affidavit, ano po sa tingin niyo talaga yung pinaka nakababahala or lubos na nakababahala? Ang nakababahala doon sa affidavit niya ay yung mga nabanggit allegedly ni Ramil Madriaga na nabanggit niya na yung bang kinlaim niya that Vice President Sara Duterte's 2021-2022 campaign efforts, sabi niya, were bankrolled by money from POGO operators and drug dealers. Drug dealers. Yun po yung talagang matindi, na matinding alegasyon po yun, akusasyon ng Ramil Madriaga, na dapat lamang nasagutin ng ating Vice President. Congressman, alam ko, paubos na yung oras natin, kaya tatanong ko na kagad sa inyo siguro, ano ho ang in-store sa Quadcom next year? Ano ho ba ang maging priority niyo po? Well, sa akin, dapat lang ituloy. Dapat lang ituloy sapagkat hindi pa tapos sa pinag-uusapan POGO. For example, ilan lang ba ang napadeport ng immigration? Out of 300,000 Chinese. Ang napadeport lamang nila mga 6,000. So yung mga more than 250,000 Chinese naglipa na sa buong Pilipinas, no? And you notice that we are archipelago tayo, no? At meron pang 10,000 illegal POGO hubs. Samantalang meron ng bagong batas ngayon, pinagbabawal na po yung POGO. Kaya talagang dapat pang imbestigahan to. Oo, andyan pa rin talaga sila at naglipa na pa rin po. Considering talagang, di ba sinabi, stop, ban, lahat ng POGO nandyan pa rin. Kasi natatabunan na rin po siya kasi ng iba't ibang mga balita eh. Opo, totoo po yan. Hindi lamang yan, kundi yung drugs din. Ngayon, nakikita natin na maraming napatay noong dating administrasyon, pero napakarami pa rin drugs ngayon. Kaya nga. Na dapat na pinag-uusapan din sa Quadcom. Okay. Sige po, naku, maraming salamat, Congressman Benyaman. Nabitin kami kasi naman yung traffic at hindi. Again, sir, maraming salamat po sa pagpasyal dito sa PRTV Studios. Alam namin na abala yung trabaho niyo. Sir, maraming salamat. Magandang gabi. In-expose niyo uli ako. At Merry Christmas, sir. Maraming salamat. Merry Christmas. See you again soon, Congressman.